જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યૂ યર. હા, ગુડ મોર્નિંગ, હેપી ન્યુ યર નહીં, એમ કહેવાનું શું? નવા વર્ષના રામ રામ. નવા વર્ષના રામ રામ. હા, ઓકે. નવા વર્ષ. નવા વર્ષના રામ રામ મિત્ર. હા. સરસ. Nabawars na ng ibig sabihin ay Happy New Year dito sa Gujarat. Nagtataka siguro kayo kung bakit Happy New Year, hindi pa naman January 1. Sa video na to, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit New Year na dito sa India. Mostly here in Gujarat. Here in India, who follow Hindu traditions, especially those living in Gujarat, they follow the lunar calendar. Hindi yung usual na January to December calendar natin ha. Ibig sabihin ang bilang ng araw nila ay base sa galaw ng buwan or yung moon. Hindi sa rotation ng earth lamang. Kaya minsan ang mga special festivals tulad ng Diwali at New Year ay nagbabago-bago ng petsa taon-taon. Ang Diwali ay pinagdiriwang sa araw ng Amdavasya, nang ibig sabihin ay New Moon Day o yung gabi na wala talagang buwan sa langit. Iyon ang pinakahuling araw ng taon sa Gujarat calendar, parang December 31 sa atin. Kaya sa araw ng Diwali, maraming tao ang naglilinis ng bahay, nagde-decorate, nagsisindi ng ilaw at nagdadasal kay Lakshmi Mata para sa swerte at bagong simula. Ngayon, ang Gujarati New Year o Besto Baras ay nangyayari sa unang araw ng bagong buwan. Ang tawag dito ay Pratipada Tithi. Ito ang simula ng bagong taon ayon sa lunar calendar. Sa paniniwala ng mga Gujarati, the next day after Diwali is New Year. Pero ang problema, hindi pareho ang oras ng lunar day sa ating clock day. Sa lunar calendar, ang isang araw ay hindi palaging 24 hours. Minsan mas maikli, minsan mas mahaba. Depende kung gaano kabilis gumagalaw ang buwan. Halimbawa, ang Amdavasya or ang Diwali ay nagsisimula ng October 28 ng gabi at nagtatapos ng October 29 ng gabi. Pero ang New Year ay nagsisimula pa lamang ng October 29 ng gabi at tumatagal hanggang October 30 ng gabi. So, sa ating normal calendar, so October 28, Diwali, October 29, parang between day. So, October 30 is New Year. So, hindi sila magkasunod. Parang may gap na isang araw bago mag-New Year. The dates are examples only. That's not the exact date of Diwali and New Year. But this year, there's an extra one day bago mag-New Year. According sa Gregorian calendar, ito yung normal na kalendaryo na ginagamit natin sa buong mundo. Yung may 12 months mula January hanggang December. This year is 2025. But, according to lunar calendar, this year is 2082. Sa Gujarati New Year o Besto Baras, ng karaniwang kasunod ng Diwali, isa sa mga pinakamahalagang tradisyon ay pagkuha ng blessings mula sa mga matatanda tulad ng magulang, lolo't lola o mga nakakatandang kamag-anak. Ganito ang paliwanag. Ang Gujarati New Year ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi bagong simula sa buhay. Kaya bago magsimula ng taon, humihingi muna ng basbas mula sa mga nakakatanda bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Para bang sinasabi nila na tulungan ninyo kaming magsimula ng bagong taon ng may biyaya at gabay. Paano ba talaga ang pagkuha ng blessing sa mga nakakatanda o yung paggalang sa mga nakakatanda? Kung sa Pinas, ito ay yung pagmamano natin sa mga nakakatanda. So dito naman sa India, ang mas bata ay yumuyuko at hinahawakan ang paa ng nakakatanda gamit ang dalawang kamay. Minsan ay bahagyang yuyuko o luluhod. Ito ay simbolo ng paggalang at pagpapakumbaba. Ang paghawak sa paa ay parang sinasabi, humihingi ako ng iyong basbas at biyaya. Sila naman ay naglalagay ng kamay sa ulo o balikat nang bumabate bilang tanda ng blessings. At syempre, pagkatapos ng blessings, ito na ang pinakapaborito ko. Ang pagbibigay ng blessings, madalas ay nagbibigay sila ng pera o maliit na regalo sa mga bata bilang simbolo ng swerte at kasaganaan. Ang tawag dito ay shagun o dakshina.
Dahil mas matanda ako sa kapatid ni Nayan, syempre, magbibigay galang sila sa akin. At ako naman ang magbibigay ng pera sa kanila. Pero ang sabi ko, according to height, ako ang magle-bless sa kanila at sila ang magbibigay ng pera sa akin. So, sa mga oras naman na to, sinasabitan namin isa't isa yung motor namin ng bulaklak. Because in Indian believes in showing gratitude to the things that help them in daily life. So just like how they clean and decorate their homes, they also decorate their vehicles, bike, cars, or even rickshaw to say thank you for serving them safely the whole year. Parang sinasabi nila, salamat sa bike na to dahil lagi mo akong nadadala ng ligtas araw-araw. Ito ang hindi mawawala, ang pagbisita sa temple para magpasalamat sa blessing sa nakaraang taon. At sana maging maganda ang bagong taon. So pagkatapos natin dito sa temple, pupunta naman tayo sa bahay ng mga kamag-anak nila para humingi ng blessings at magbigay ng blessings sa kanila. Parang give and take lang. As a Filipina living here in Gujarat, I can really say that the people here are very welcoming and respectful. They accept others no matter what country or culture you came from. Gujaratis treat visitors like family, parang sa Pilipinas din. Very hospitable and kind-hearted. I never felt out of place because they always make sure you feel comfortable and included. They love to share their food, traditions, and festivals. And they're also curious to learn about my Filipino culture. That's what makes Gujarati special. They value respect, unity, and open-mindedness. Being a Filipino here in Gujarat made me realize how open and accepting their culture is. They welcome everyone with a smile and a pure heart. I hope this video helped you understand a little more about the rich and colorful culture of Gujarat.